Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ay inyong katambay. Si Kamano po dito po sa ating malit na channel, Tambayang Makabayan. Ito po, samahan niyo po ako mga katambay, komentuhan po natin. Ito pong isa pong kahanga-hanga mga katambay. Kahanga-hanga po ito. Sana po ito'y tularan ng mga politiko, lalo sa ating bansa, na merong dignidad mga katambay. At sinasabing merong kahihiyan sa kanyang sarili. At siyempre po, yung kanyang pagiging leader, ipinakita niya po sa kanyang bansa na mas may higit pa na po pwedeng pumalit sa kanya at makatulong sa kanilang bansa. Dahil po ito, sinasabing hindi po ito matakaw sa kapangyarihan mga katambay. Ito po, mag-step down siya. Kahit sabihin mo mataas ang kanyang katungkulan sa bansang ito, ito po, komentuhan po natin. Maganda po itong halimbawa sa mga politiko mga katambay. Hindi na po tatakbo sa leadership elections ng Liberal Democratic Party si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bagamat hindi na idinetalye ni Kishida ang tunay na dahilan, naniniwala siya na makatutulong daw ito para sa isinusulong niyang reforma. Bagong kanyang anunsyo, mababatid na bumaba ang approval ratings ni Kishida dahil sa issue ng umano'y korupsyon sa kanyang partido. Ang sinumang magiging bagong leader ng kanilang partido ang posibleng maging susunod na Prime Minister ng Japan. Tingnan niyo mga katambay. Tingnan niyo issue. Korupsyon. Di ba? Korupsyon. Na kanyang partido. Partido nila. Issue sa korupsyon. Itong si Prime Minister Fumio Kishida ng Japan. Kahanga-hanga ang mga politiko sa Japan, mga katambay. Kaya ako nakomentuhan ito. Bumili po ako sa mga politiko sa Japan, mga katambay. Samantalang sa atin, mga katambay, ito issue pa lang. Korupsyon. Korupsyon ang issue nito. Walang issue droga ito, mga katambay. Real talk. Walang issue droga ito. Samantalang sa ating bansa, di umano, ang laki na ng issue sa droga, ang issue sa korupsyon. Pinagsama-sama na, mga katambay. Pero, meron po bang political will? Meron ba dignidad ang namamahala sa atin, mga katambay? Ito, issue pa lang. Issue pa lang ng korupsyon sa kanilang bansa. Itong Prime Minister, ang kanyang partido, step down na po. At bumaba rin ang kanyang trust rating sa mga Hapon. Pero tayo, mga katambay, kumpleto na. Kumpleto na doon sa sinasabi na dapat gawin at sundan ng isang magaling na politiko katulad ng Prime Minister ng Hapon, ng Japan. Diba? Bumaba ang rating. May skandal. Diba? Yung korupsyon. Samantalang sa atin, sa ating bansa, ang ating leader, di umano, may issue sa droga, may issue sa korupsyon. Napakababa ng rating. 20% na lang. Pero ang sagot sa atin, body language lang, mga katambay, sa ngiti. Ngiti. Tahimik. Walang kibo. Walang statement. Hindi natin alam. Hindi natin matanong. Hindi. Namimili ng media na kasama, mga katambay. Hindi nyo ba napapansin ang Pangulo ng bansa natin? Namimili lang ng media na kasama. Na po pwedeng magtanong sa kanya. Tapos lahat ng pagtatanong, sila ang masusunod sa mga tanong na gusto nilang sagutin. At yung i-release ng media na tanong, scripted na. Di umano, mga katambay. Nakakalungkot. Di ba? Meron po bang media na nagtanong, man lang sa kanya, paano po yung issue nyo po sa droga, Mr. President? Hindi nyo po ba lilinisin yun? Walang ganon, mga katambay. Merong nagtanong, misan, ang sagot lang, ngisi. Ngisi. Tawa lang, mga katambay. Ganito po ang mga klase ng politika sa ating bansa. Kaya hindi po aasenso. Sa komento ni Kamanong, ang bansa natin hindi aasenso. Dahil meron tayong mga politiko na katulad ng nangyayari sa ating bansa. Mga gahaman, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, greedy, sakim sa kapangyarihan, korupsyon, pera. Di ba? Ayaw na umalis sa pwesto. Wala na sa kanila yung paninindigan
Hindi na uso sa kanila ang kahihiyan. Kahit masira ang kanilang pagkatao, kanilang buong pamilya, wala sa kanila yon. Pero ito, step down dahil ang bansa niya, inuuna niya. Bansa. Pero sa ating bansa, sa Pilipinas, ang inuuna, pamilya, sarili, di ba? Kaibigan, kaalyado, ka-oligarch, hindi bansa ang binabangon. Kaya asensadong Hapon, nakakalungkot lang mga katambay. Kung pwede ka lang mamili na ikaw mamili ka ng katayuan sa buhay, mas gugustuhin ko pa maging Hapon. Si Kamanong. Lalo sa mga politiko nila, mga katambay. Parang nakakahiya na maging Pilipino ka, mga katambay. Pagdating sa mga sinasabing politika at paninindigan ng isang politiko at kahiyan, nakahanga-hanga, mga katambay. Kahanga-hanga ang Hapon, ang mga leader nila. Nag-i-step down, issue pa lang. Bagay, nakita rin naman natin sa Amerika, mga katambay. Sa Amerika, di ba? Ito, may halalan po sila. Itong darating na November, di ba? 2 party system lang sila. Republican, Democrat. Ang nakaupo ngayon, mga Democrat. Yung iniidolo di umano ng ating pamahalaan na gustong-gusto gera. Gustong-gusto ng gera at doon tayo nakadikit doon sa Pangulo ng Democrat na si Joe Biden, mga katambay. Idol ng Pangulo ng Pilipinas, di umano, idol, di ba? Lalo pagdating sa sinasabing katapangan, ang solusyon ng problema ng bayan, giyera. Lahat po ng pinasok ng Democrat President, naghihirap, katulad ng Ukraine, na pinapangakuan na kayang ipanalo ang giyera sa Russia, nangyari, hanggang salita na lang. Ngayon, ano nangyari sa Amerika? Diba? Nag-step down. Nag-step down. Ayaw mag-step down ng matanda. Pero mismo yung party, kasi ang nasusunod sa Amerika, yung partido. Dahil sinasabi nga ni Kamanong, di ba? Sinasabi ni Kamanong, sa Amerika, ang nagpopondo sa partido, tao. Tao na miyembro nito, di ba? Yung parties. Kaya, nag-step down po, di ba? Hindi na siya tatakbo. Samantalang po, pwede pa siyang tumakbo ng isang term. Dahil sa Amerika, 4 years lang po ang pagkakalam ni Kamanong. 4 years lang po ang isang term ng Pangulo. At ito po pwedeng maging 2. 8 years. 8 years po talaga ang minimum ng presidente sa Amerika. Kaya po meron silang 2 term. 4 years, 4 years. Kaya po kung pangit ang performance ng Pangulo sa Amerika, yung kanyang first term, hanggang doon na lang siya. Hindi na siya makaka-second term. Di ba? Samantalang sa Pilipinas, babalik ko nga, walang power ang Pilipino. Wala tayong power sa Pangulo. Ang power lang natin, kailangan mangyari, hihingi pa tayo ng suporta sa mga militar, sa AFP, sa mga general, para yung power ng Pilipino, katulad ni Kamanong, yung boses, ay matupad. Kung walang tulong ng militar, malabong mangyari yan. Sinasabi ko nga kay Kamanong, napakahirap pumunta ng Malacanang dahil nga hindi lang 5,000 ang bantay niyan na puro may baril. Kaya kailangan mo dyan militar. Di ba? Napakaraming security ng Pangulo. Kaya, ibalik po natin dito mga tambay sa issue. Kahanga-hanga mga tambay. Ito po. Pero sa mga politika natin, sa mga politiko natin, dito po issue pa lang ng korupsyon, nag-i-step down. Saka alam po natin, kahit po tingnan po natin ang history nito, may mga prinsipyo po mga Hapon. Talagang ito po, pagka sila nakaagawa ng masama at napapatunayan ng kanilang justice system, di ba pangkaraniwan sa mga politiko ng Hapon, nagpapakamatay, nagsuicide. Kasi yung kahihiyan, napaka-importante po sa kanila, dignidad ng pagiging Hapon o pagiging tao nila, isang citizen, yung dignidad nila. Kasi buong pamilya nila ang madadamay. Kaya po yung nangyayari po dyan, di ba? May mga politiko po dyan, nagpapakamatay, di ba? Nalang, kisa yung kahihiyan, araw-araw niyang danasin sa kanyang bansa, sa kanyang mga mamamayan. Pero sa atin, mga politiko, ang kakapal ng mga muka. Di umano mga tamay. Mga sakim sa kapangyarihan.
Dito, issue pa lang sa Hapon. Nag-i-step down na, kusa. Samantalang sa ating bansa, tayo na mismong bumoboto ang hindi nasisiyahan sa kanila. Kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Kapit tuko. Mga katambay, lalo yung iba. Yung iba nga convicted pa. Hindi man lang mag-step down, lalo sa Kamara. May issue na, nahatulan na. Yung issue naging totoo. Di ba? Child abuse, dapat kidnapping, naging child abuse. Pero nahatulan ka na, nahandyan ka pa rin sa Kamara. Dahil nga, makakapal ang muka. Ang muka ay mas makapal pa dito sa suot ko, mga katambay. Yung balat. Yung balat. Pwede mo raw gawing sinturon at bag sa kapal ng mga pagmumukha nito, di umano. Ganon din po sa Senado. May mga convicted po dyan. Mga may kaso. You know? Pero kapal pa rin ang muka. Nasa pwesto pa rin, mga katambay. Kaya po, ang politiko sa ating bansa, pakapalan na lang mga mukha, di umano, mga katambay. Hindi katulad sa Hapon, sa Japan, napakagaling ng sistema ng politika nila. Dahil lang iniisip po ng mga politiko sa Japan, yung pag-unlad ng bansa, pagtulong sa mamamayan, isang damo ka lang trabaho dyan, di ba? Puro po kabutihan ng bansa at mamamayan ang iniisip ng mga politiko sa Hapon, sa Japan. Di ba? Hindi nila pinapayagan na ang mga tao ron, ay mawala ng mga trabaho. Napakaraming trabaho. Nangungumbida pa nga sa atin, di ba? Napakarami natin mga OFW sa Japan nagtatrabaho. Di po ba? Dahil nga ginagamit ng tama yung pondo, yung tax ng tao sa Hapon. Di ba? Gamit na gamit. Magagaling ang mga politiko sa atin. Ang mga tax natin, iniipon. Iniipon po. Talatalaksan, di umano. Sa mga politiko, di umano, mga tambay. Ang pera ng bayan. Sila ang nakikita nating umaasenso. Sila. Samantalang sa Hapon, equal po ang pamumuhay. Karamihan po. Wala, puro naglalakad. Naglalakad man sila ro sa trabaho, pero doon ang pamumuhay maganda. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw mga tao ron. Mga tambay. Pero hindi naman din sila perpekto, mga katambay. Siyempre, ang bansa, walang bansang perpekto. Meron pa rin silang mga sinasabing mga homeless. Hindi naman wala mga homeless. Lalo kung tamad ka. Lalo kung ikaw ay may bisyo. Yung nagdodroga. Meron din nagdodroga ron. Nasisira rin ang ulo. Di ba? Pero ang sinasabi ko nga, mga katambay, ang Hapon, majority po, maganda po ang sistema. Malaking porsyento. Sa atin, malaking porsyento, korupsyon. Real talk, di ba? Yung flood control nga lang, 5,500. 1 billion mahigit isang araw. Korupsyon. Walang nag-step down. Issue sa droga, walang nag-step down na pamahalaan na nanungkulan sa ating bansa. Napakakapal na lang ng mga pagmumuka. Di umano, mga tambay. Pati ang sinasabi nga natin, di ba? Walang nag-iimbestiga. Wala, nada. Tikom ang bibig. Ang daming po pwedeng kumbidahin. Ipasubpina. Imbestigahan para mapatunayan nga. Isa nga lang, isa nga lang ground. Dahil nga makapal ang muka, di umano. Walang paninindigan, walang prinsipyo. Kapangyarihan lang gustong makuha. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi naman ako Hapon. Ang isasagot sa atin ng politiko, bakit? Hapon ba kami? Hindi naman kami Hapon, hindi naman kami Japanese. Di ba? Pilipino kami. Bakit namin gagawin yan? Yung ginagawa ng mga Hapon, na may dignidad, may prinsipyo. Pag alam nila na hindi na sila nagugustuhan ng mga Hapones, matbaba ng trust rating, approval nila sa tao, step down, may issue ng korupsyon. Hindi kami Hapon, sasabihin ng mga politiko natin. Ang sarap-sarap ng buhay namin dito. Kami lang ang boss, kami lang ang hari, kami lang ang maraming pera. Ano kayo, swerte? Kaya, mga katambay, kahanga-hanga po ang mga Hapon. Kaya po sila asensado, maunlad na bansa, at nagpapautang pa.
Nagpapautang. Nagpapautang sa atin yan eh. Ito, dahil nga magaling ang sistema ng kanilang gobyerno. Yung subway, utang natin sa Hapon yan. Pero mga politiko natin, hindi katulad ng mga Hapon. Ang mga politiko natin, sanay pong mangutang. Magmula pa nung kauna-unahan, puro utang tayo. Ang mga politiko natin, sanay sa utang. Pero, ang gobyerno ng Hapon, nagpapautang naman. Yan po, naagis na natin. Puro tayong mangungutang. Di ba? Binabaon tayo sa utang. Hindi naman kasi sila nagbabayad. Taxpayer eh. Sila, magbayad man sila ng tax, sa atin di kinuha yun, mga tambay. Sa tax din natin, mga tambay. Kaya, mga tambay, ano pa masasabi nyo? Di ba? Sa akin, para sa akin, ha? Kahanga-hanga ang mga politiko sa Japan. Lalo ang pinakamataas nilang leader, Prime Minister. Ngayon, i-comparison po natin ang pinakamataas na leader sa ating bansa. Si PBBM at ang Prime Minister ng Hapon. Gaano karami ang issue ng Prime Minister? Bumaba lang ang trust rating at nagkaroon lang ng issue na korupsyon sa partido niya. Samantalang itong atin, issue sa droga, issue sa korupsyon. Diba? Yun pa lang, dagdagan nyo na. Yun lang ang sinabi ni Kamanong, issue sa droga, issue sa korupsyon. Bahala na kayo magdagdag. Mga tambay ko, ano pa yun? Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nakakagusto ng ating maliit na channel. At syempre po sa mga nagko-comment, maraming salamat po mga tambay. Kaisa nyo po ako dyan. At syempre po mga tambay, sa mga nagla-like, share, and subscribe, thank you po mga tambay. Muli po, sa ulitin, ingatan nawa, paalam, bye-bye.